Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo, katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, physical man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood sa Channel 19. Kamusta po ang inyong Lunes? Napakasaya, no? Nagdiriwang ang buong bansa sa pagkapanalo ng ating gymnast na si Carlos Yulo. Hindi lang isa, kundi 2 gold ang iuwi po niya dito sa bansa. At maging ang ating mga Pinay boxers na sina Nesty Petesio at si Ira Villegas, aba, sure bronze na po sila. At suportahan po natin yung kanilang susunod na laban dahil posible pa silang Siyempre gusto natin makuha nila yung gold pero sure na yung bronze. So yung susunod na laban sana ay silver or the best talaga kung gold. And of course, si EJ Obiena, hihintayin din natin. Possible din po yung mag-uwi ng medalya sa Olympics ang ating Pinoy vaulter na si EJ Obiena. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga atleta dahil po anuman po ang kinakaharap nila doon, pinaglalaban po nila ay para po sa bansa. So happy Lunes, happy Monday po sa lahat. Ayan, at ngayong Lunes, mga kapatid, usapang batas po tayo dito sa programang Sagot Kita. At dahil nabitin tayo noong nakaraang linggo, ay nagbabalik po ang ating labor rights lawyer. Pag-uusapan natin ang ilan pang benepisyo ng mga manggagawa. Dahil malapit na ang Burr months, ayan, dapat bang makatanggap lahat ng 13th month pay? Sino-sino lamang ba ang entitled sa 13th month pay? Paano naman kung tinanggal na lang basta-basta sa trabaho? Ano din ang laban niya? Ano ang iyong karapatan o habol sa ating mga batas bilang manggagawa? Ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. At ang ating question of the day, ano ang problemang kinakaharap mo sa iyong trabaho? Baka gusto nyo po yung idulog sa amin at baka po kami ay makasagot at makatulong po sa inyong mga concerns sa inyong mga trabaho. Kung kayo po ay may mga gustong i-share or itanong, maaari po kayo mag-comment sa ating live stream. Live po tayo sa FB page ng True FM. Or kung talaga pong mahaba-haba ang gusto nyo pong idulog, ay tawag na po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Bukas na po ang aming mga linya and we will try to accommodate as many calls as we can, mga kapatid, ha? Kaya tawag na po kayo. Well, simulan na po natin ang ating talakayan live via StreamYard. Nagbabalik ating suki, Attorney Virginia Suarez, ang ating labor rights lawyer. Attorney Suarez, hello po, magandang hapon. Hello, magandang hapon uli sa iyo, Cheryl, at magandang hapon uli sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin dito sa Sagot Kita. Yes, at sasagutin po namin, actually ni Attorney, ang inyong mga concerns, kaya post na po kayo or tawag na po kayo sa ating tanungan hotlines. Okay. Pag-usapan po natin yung mga maraming concerns ng ating mga kapatid kaya tayo'y nabitin, ano? Ngayon, puntahan naman natin yung iba pang mga benefits. Sino ba ang dapat nakakatanggap ng leave with pay or 13th month pay? Okay, matapos po natin pag-usapan yung sahod at overtime pay, di ba? Attorney Virgie, punta tayo sa mga leave naman tayo. Leave, ano ba ang mga law-mandated leave po? Oo, yun baka yung magandang tanong yun, Cheryl, kasi akala ng iba, no? Kasi madalas naririnig natin 15 days leave, no? Una, yung naririnig natin na 15 days leave sa ano yun sa SSS, pero sa company, sa under the labor code, 5 days lang. 5 days lang yung tinatawag natin na service incentive leave.
So, hindi yun dumadami Cheryl, no? Kahit na umabot ka pa ng 10 taon o 25 taon sa company. Yung naririnig natin na maraming mga leaves, yun ay dahil meron silang collective bargaining agreements, may union, kaya nakakuha ng mas maraming leaves. O kaya, may mga kumpanya naman na kahit na walang CBA ay nagbibigay naman ng madami-daming vacation leaves. Okay. So, ang standard lang... Cheryl, walang pinaprovide na sick leave ang labor code kasi ang sick leave ay dapat nandoon sa SSS. Oh, okay. So, yun lang pala. Inggit na inggit kami doon sa mga ganito, maraming mga leave with pay. Pero sino lang po ang entitled doon sa sinasabi nyong at least na 5 days na service incentive leave? Tama po ba ako? Yes, service incentive leave, yun pa. Kailangan at least naka-1 taon ka bago ka maging entitled doon sa tinatawag na 5 days service incentive leave. So at least 1 year. Pero yan ay kung regular kang empleyado. Kahit pa kasi ang regular employment o tinatawag na regular employee, defined by law ito Kahit na intermittent, kahit na putol-putol ang serbisyo mo sa company, pero naka-1 taon ka na, you are already entitled to service incentive leave. Kahit na po yung katulad yung mga kontrata, I don't know how it's different from the other companies, yung mga every 6 months pinapapirma, renewal ng contract. Yun po ba pwede na? Kasi yung iba kasi 'di ba marami po sa amin no work no pay. So minsan kahit na medyo mabigat na yung katawan, pag kaya pa, papasok pa rin kasi automatic walang deduction, may deduction na agad. Oo, talagang yung no work, no pay, no? Kasi nga, talagang binabayaran ka lang talaga ng company doon sa, sa pinasok mo. Yun, nakakalungkot kasi marami mga kumpanya talaga ay pinapractice yung no work, no pay at marami rin talagang kumpanya na iba nga hindi nagbibigay ng leaves. Bakit? Ang dami kong kaso na hawak na ang hinahabol, kasama sa hinahabol nila ay yung tinatawag na 5 days service incentive leave. Bakit? Convertible kasi sa cash ito. Kapag hindi mo ibinigay ito sa manggagawa, kailangan bayaran mo siya ng additional 5 days. Ayun, isang bagay yung contractual employee ka, 6 months ka. O paano naman yon? Again, sabi ng batas, kahit pa putol-putol, kailangan kwentahin kung sa the same employer, naka 1 year ka na, then you are entitled to 5 days service incentive leave. Regardless kung contractual ka, project employee ka, o ang reckoning point doon ay kapag kinuwenta yung employment mo sa the same company, naka 1 year ka na, you are already entitled to 5 days service incentive leave. Paano po kung sabihin ng kumpanya na wala namang, pumirma ka sa kontrata, wala naman nakalagay dyan kahit hindi kasi yung mga entitlements natin under the law, yung mga legal benefits natin, especially under the labor code, hindi yung kinakailangang lamanin ng isang kontrata because our labor code forms part of every employment contract. So kahit hindi nakalagay doon na you are entitled to holiday pay, you are entitled to rest day pay, you are entitled to service incentive leave, kahit hindi nakalagay yun doon. Yun ay legally defined by law. These are legal benefits and therefore you are entitled to it. In fact, bawal ang kontrata kung saan nakalagay doon na isinusuko mo yung karapatan mo sa mga legal benefits na ito. Okay, all right. Yun lang po ba ang nakasaad sa batas, yung 5-day incentive pay po? 5 days. Meron din. Yes, yun ang nakalagay sa batas when it comes to leave. Baka akala ng iba meron ding vacation, sick leave. Wala. Unfortunately, our labor code does not provide for sick leave. Bakit? Because our labor code also, or our law mandates that every employee should be reported to SSS. And therefore,
mga medical, hospitalization, mga sick leave are already should be provided by the SSS. Kaya importante talaga na lahat ng manggagawa ay reported sa SSS. For otherwise, you lose all this, the sick leave, 'di ba? Na maraming benefits ng SSS ay mawawala sa iyo. Bukod pa sa ang contribution ng employer ay malaki For example, 100 lang ang contribution ng empleyado. Pero ang employer, ang contribution niya pwedeng 3 times, or 4 times, depende doon sa salary. Kaya importante na nire-report. Kapag hindi ka naman kasi inireport sa SSS, it's a criminal offense. Pwede talagang makasuhan yung kumpanya. Kaya then pag hindi tayo reported sa SSS, we can file a complaint not before the NLRC or hindi yan sa labor, kung hindi sa SSS mismo. Okay, puntahan din po natin. Sabi nyo nga, hindi kasama yung sick leave, hindi kasama. Pero, at nasa SSS na po yan dapat. Pero paano naman po yung kagaya yung empleyadong buntis? At dun sa asawa ng buntis, SSS pa rin ba yan? Or may protection po sa batas? Yes, SSS pa rin yan. The law does not require also the company to give you maternity leave. All these mga additional leaves, additional benefits, marami nakukuha yan dahil nga may union o may CBA. Kaya kapag wala, marami ka talagang napaka-konti talaga ng benefits mo. Like maternity leave benefits, you are entitled to it kasi nga meron noon sa SSS, binibigay yon ng SSS. Dati nga, ina-advance yan ng company. Pero ngayon, depende kung mabait ang company mo, pwede nilang i-advance. Pero ngayon, ang SSS, directly na yan na binibigay o binabayad sa mga manggagawa. Yung pagdating naman sa office romance, meron bang nakasaad sa batas? Ukol po dito. Office romance. Tungkol saan? Office romance. Office? Romance. Pagdating sa nagiging magkarelasyon sa opisina, office romance po. Yung mga magkakarelasyon sa office, no? Alam mo, just to cite an example, meron akong isang kumpanya kung saan nagkarelasyon ang dalaga at isang binata. Nagkarelasyon sila pero hindi sila kasal, so magka-live-in sila. Kinasuhan sila for immorality pagkatapos binigyan sila ng memo. Inilaban ko 'yon sa labor kasi bawal 'yun kasi hindi naman bawal sa batas yung magsama, yung binata at dalaga. Ang pinagbabawal ng batas, yung nakikiapid ka, nakikisama ka sa may asawa o yung ganoon. So, para gawin mo itong isang rule sa loob ng kumpanya, ay bawal yon. And we were able to have it declared as illegal na policy. Yung maski ng mga same-sex relationship, hindi naman yun bawal, maliban kung mag-fall ka na under doon sa parang nakikiapid ka. Kaya hindi rin yon para mag-cause ng termination or suspension mo sa company. For as long as you do not exceed the moral, alam mo yon, yung bounds ba ng decency. Kasi syempre kung may ginawa kayong mga kalokohan doon sa loob ng company that is indecent, papasok ka talaga doon halimbawa sa ibang company policies kung may prohibition doon sa mga o tinuturing yung mga ilang actions as immoral conduct, tapos nakita yon sa inyo o ginawa nyo sa opisina, syempre makakasuhan ka for that. Okay. Regardless kung same sex or hindi. Okay, pagdating naman po, lahat tayo may social media accounts. Pagdating po sa pinopost online, pwede po bang i-censor ito ng employer?
Ay, no, wala. There are of course matters that are considered like company, halimbawa, company information. Or company trade secrets, no? Yun, medyo baka baka bawal 'yon kasi kung mga trade secrets yung ipopost mo. Pero kung hindi naman, you're just like posting kung saan ka nag-work, yung work mo, 'di ba? Walang problema doon. Siyempre iba pa kung binivideohan mo, for example, yung boss mo at without her knowing it, pinost mo na sa social media and you're saying bad things about doon, ano? Siyempre yun, makakasuhan ka na doon. Kasi nga, yung data privacy or, di ba, hindi ka, maski na yung pag-video, pagre-record, mga usapan, you're not allowed, no, na i-record ang mga usapan o i-video ka without your consent. Punta naman po tayo, Attorney Virgie, doon sa safety sa trabaho. Paano kung na-disgrasya sa trabaho? Ano po ang dapat asahan sa employer? Or depende sa aksidenteng natamo? Oo. Kapag kasi ang aksidente nangyari sa oras ng trabaho, kahit nasa labas ka, for example, company driver ka or nagde-deliver ka, at na-aksidente ka, that is considered also a work-related accident and therefore, babayaran ka. At halimbawa naman, sa loob mismo ng kumpanya nangyari, syempre, again, that's work-related and therefore, babayaran ka. Pero ang magbabayad ba directly sa'yo ay ang company? Again, hindi. Nakakalungkot, no? Kaya, parang na-aksidente ka, pero walang babayaran sa iyo yung company unless there is a clear-cut company policy or unless there is a CBA again with the union. Kaya itong mga naririnig natin, binayaran, kasi kadalasan meron yung union o kasama yun sa CBA na pag na-aksidente, merong group insurance. Saka sa ating batas, ang responsible din talaga dito ay ang SSS. Kasi bakit? Ang SSS kasi is an insurance, no? Insurance ang SSS kung saan required ang employer na i-report ang mga manggagawa para nagkaroon ng aksidente, namatayan, no, nagkasakit, ang lahat doon ay sasagot ang SSS. Para bang kumbaga ang employer's responsibility ay through SSS. Kasi bakit? Nagbabayad kasi yung employer ng almost 3 times the share of the employee. So, kumbaga, through SSS, ini-insure ka ng company. Yun nga lang, no? Meron ka rin, contributions. Mm-hmm. So, yung Cheryl, kasi yung contributions naman ng manggagawa, that becomes part of the ng pension niya later on, pag hindi na siya nagtatrabaho, nasa retiring age na siya. Speaking of SSS, maya na Pag-ibig, PhilHealth, marami po kasi yung sa mga contractual, parang voluntary member. Kailan po ba dapat na binabayaran o nagbibigay ng bahagi ang pinagtatrabahuhan mo dito sa mga benefits na ito? Pag-ibig, PhilHealth, and SSS. Alam mo, sa totoo, kung magiging very strict din sa batas, ang SSS, day 1 mo pa lang, you have to be reported and immediately you are covered. Kaya din, minsan may mga yung company na mula sa hinire kita, mula sa day na nagsimula yung company ko, hinire na kita, ibig sabihin, mula doon sa day 1 na yon, insured ka na ng SSS. Yun yung dahilan kung bakit, pag hindi tayo reported sa SSS, sobrang laki ng nawawala sa mga manggagawa. Kaya it is really very important na once we are employed, whether or not we are contractual, project, or whatever, we have to be reported sa SSS. Pag hindi ka na-report, ay talagang dapat magreklamo ka sa SSS. Ang hirap lang, Cheryl, siyempre, pag nagkakaso ka, it takes time. Kaya marami ding mga manggagawa yung hindi na lang nagrereklamo or nananahimik na lang. O kaya,
yun yung pinakamasakit. If only to maintain the job, diba? Para lang manatiling may trabaho, tinitiis nila. Tapos, pag nawalan niya sila sa trabaho, saka na lang sila nagrereklamo. Or minsan, talagang parang wag na lang. Ganon, kakalungkot na ganon ang nangyayari sa ating mga manggagawa. Meron naman yung mga hina-hire as independent contractor. Yun talaga. This is nakakabwisit, nakakagalit na paraan ng maraming kumpanya. If only to prevent the employee from being regularized and to prevent the employee to enjoy all the legal benefits. Bakit? Pag independent, dati kasi pag independent contractor, para bang isang malaking kumpanya, di ba? Kasi independent contractor. Ngayon, naku po, isang manggagawa ka, ang kontrata sa'yo, you are considered as independent contractor. Ano ka naman, di ba? Yung parang hindi ka naman halimbawa professional, no? And all regular, ordinary employee, pagkatapos itatrato ka na independent contractor. Tapos nakita ko dito sa mga agreements na ipinasok na ito, na yung kung saan ang isang manggagawa ay tinuturing na independent contractor, dahil independent contractor ka, walang mga benefits. Ibig sabihin, doon sa pinapasahod sa'yo, ikaw na ang bahala sa sarili mo. I-report mo, mag-voluntary ka sa SSS. Kasi bakit? Isang circumvention yun ng regularization eh. Kasi kapag ni-report ka ng employer, parang tinatanggap ka na niya na manggagawa niya. Yun yung parang ayaw niya na mangyari. Kaya, ayun, nakakalungkot. Ang daming, our laws, especially the labor laws, are observed more in violation rather than compliance. Maraming ganyan po ang concern, Attorney Virgie. Ano ang aksyon na pwede nilang gawin? Kasi syempre tatahimik na lang yun. Baka ikawala ko pa to ng trabaho. Yun ang sasabihin. Yes, exactly. Marami akong hinahawakan kung saan 10 taon silang nagtiis. Nung finally natanggal na sila sa trabaho or finally naglakas ng loob na sila na magreklamo, tatanggalin din sila sa trabaho. Ang nakakalungkot, bawa 10 taon ka nagtiis. Maraming ganyan, Sheryl, 5 taon, 10 taon na nagtitiis. Tapos saka magsasampa ng kaso. Nagpe-prescribe ang ating action for money claim sa labor. 3 years lang. So, ibig sabihin, kahit na 10 taon kang hindi pinasahod ng tama, at ngayon ka lang nagreklamo, ang makukuha mo lang sa pagnanalo ka ay yung 3 years pabalik. Kasi yung iba, nag-prescribe na. Parang you slept on your right, di ba? Parang stop ka na from filing a complaint or a case against your employer. Okay, simula pa lamang po ng ating talakayan with Attorney Virginia Suarez. Baka po kayo may mga concern, maaari nyo po yung idulog sa amin. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag po sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin Attorney Virginia Suarez. Isa po siyang labor rights lawyer at ang ating question of the day, baka may problema po kayong kinakaharap sa inyong trabaho, dulog na po kayo sa amin. Tawag na po kayo sa ating tanungan hotlines or post na po kayo sa ating live stream. Attorney Suarez, bago po natin ipagpatuloy yung ating discussion, simulan na po nating mag-accept ng calls mula po sa ating mga kapatid. Unahin ko na si Sir Roosevelt Torregoza. Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, ano po bang may paglilingkod namin ni Attorney Suarez po sa inyo? Go ahead. Ma'am, magtatanong lang po ako tungkol sa trabaho. 14 years na po kasi ako, family driver. Meron po bang batas dyan? Kasi wala po akong benefits at all eh. Wala po kayo nakukuha ang 13th month pay? Meron naman po. Okay, meron po kayo nakukuha ang 13th month. May binabayaran po ang PhilHealth nyo, Pag-ibig, tsaka SSS? Wala po. 14 years na po kayo sa same amo? Yes po. Okay. Go ahead, Attorney Suarez. Sige. Kung family driver ka,
parang lalabas kasi nun personal driver ka. No, hindi kayong company driver. Kaya parang ang mananagot sa yung personal na tao na pinagda-drive mo. Parang nandun ka tuloy sa category na parang hindi naman parang kasambahay in the sense na kahit ang kasambahay tulad ng family driver, kailangan pa rin yung kasambahay niya kailangan i-report sa SSS yung family driver pa. Halimbawa ako, may driver ako, reported siya sa SSS. And therefore, dahil reported siya sa SSS, kasi malaking tulong yun sa empleyado para din matiyak yung insurance ng empleyado kaugnay ng mga aksidente, later on, di ba, ng kanyang dagdag yun para sa kanyang retirement o sa kanyang pension. Yung pag nagkasakit, pwede siyang mag-leave at gamitin yun, babayaran siya ng SSS. Kaya, ayun, under obligation pa rin yung personal employer mo to report you. Katulad nung kung paanong dapat at mandated ng batas na i-report ng employer yung kanilang mga kasambahay. Tatay Roosevelt, so anong pwedeng gawin niya? Paano ba niya kakausapin yung kanyang amo? Pero maayos naman po kayo. Maayos po ang trato sa inyo. Maganda po relasyon nyo sa inyong employer. Yes po. Opo. Kaya lang po, yun lang po talaga wala talaga pong benefit. So kapag umabsent ka, wala ring bayad, diba? Pag nagkasakit. Yes po. No work, no pay din po. No work, no pay. Paano ba ang dapat na approach? Kasi karapatan naman niya, 'di ba, Attorney Suarez? Oo, yes. Baka maganda, ang una kausapin niya muna kasi nga kapag mamaya sinampahan mo agad baka tanggalin ka na agad, no? Baka magandang kausapin mo para, sir, paano ba? Siguro magandang kahit na i-report niyo naman ako sa SSS kasi ang SSS kasi insurance, willing ka naman magbayad ng share mo. Pero syempre noon, ang share kasi ng employer mas malaki talaga parang mga 3 times. So kung halimbawa yung manggagawa ko nag-share ng 100, ako ang share ko halos 400 o 300. Parang nagto-total ng 400 yung para sa empleyado. So 300 sa employer, 100 sa empleyado. So yun, pwede mong kausapin para i-report ka. Kasi insurance ang SSS at marami kang makukuhang benepisyo dito, no? Mula sa sick leave hanggang sa bayad kung syempre hindi natin gusto ma-aksidente kung magkakaroon ng aksidente na mga work-related hanggang sa mag-pension ka, hanggang sa mga benefits, no? Na kahit nga wala na tayo, meron pa rin mga benefits makukuha yung ating mga iiwanang miyembro ng ating pamilya. Kaya SSS is very important. Kaya din ako pag hindi nire-report sa SSS, sinasabi ko, go to SSS, report them. Bakit? Kasi ang laki ng mawawala sa'yo kapag hindi ka i-report sa SSS. Kagaya yan, 14 years ang lumipas. Sana nabuo mo na yung at least 10 years ng SSS, di ba, Attorney Suarez? Tapos wala na yon, hindi na yung pwedeng Alam mo ba, meron retro. Na ako kaso na hinawakan. Ang tagal niya. Lahat pinabayaran nyo ng SSS sa kanya. Kung hindi kasi, dinemanda yung employer. Siguro, Sir Roosevelt, kausapin mo na lang na nalaman ko po na karapatan pala namin na dapat binabayaran nyo yung aking mga benefits din. Sige po. Oo. Kasi para sa future mo yan. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat. Ayan si Roosevelt Torregoza mula sa Mandaluyong. Okay. Kasi halimbawa, Cheryl, po naman, kahit na nga overtime o rest day, 'di ba? Kailangan naman mayroong mga may mga bayaran ka. Ako yung kasambahay ko 8 to 5 yun. 8 to 5 lang. Oo. 8 to 5. Ayun. Okay. Dahil malapit na po ang Burr months, malapit na talaga, inaabangan na naman yan, 13th month pay. Okay, sino-sino po, anong nakasaad sa batas pagdating sa 13th month pay?
Alam mo, all regular employees are entitled to 13-month pay. In fact, yung mga government nga, dinedeclare lagi kasi mga exceptions sila. Pero, every year naman, dinedeklara na entitled sila sa 13-month pay. Ayun, in fact, kahit pang, kung naka 6 months ka, ikaw ang prorated, no? Kaya nga, kung halimbawa, 3.5 ka, 6 months, no? Nagiging prorated yung ibinibigay sa iyo ng mga na 13-month pay. Basta regular ka, entitled ka na. In fact, kahit hindi ka regular, basta nakalagpas ka na ng 1 year, you are entitled to 13-month pay. Pero kung ang kontrata every 3 months, every 6 months lang, pero nakaka5 taon na, 10 taon na sa company, paano po yun? Yun yung sinasabi ko sa Cheryl na defined by law ang regular employment. Yung intermittent service mo, kailangan siyang bilangin kahit na casual employment, pero naka 1 year ka, itatrato ka ng batas na kahit na hindi ka tinatrato ng employer mo na regular employee, ang batas, itatrato ka na regular employee and therefore entitled ka na, for example, sa service incentive leave, entitled ka na sa 13 months pay. Kaya lang syempre, itong mga bagay na ito, talagang kiskisan ka sa employer mo. Pag hindi ibinigay, ang tendency na lang ng mga manggagawa ay ireklamo sila kung wala na sila sa kumpanya. Kasi nga, hindi ko maintindihan, maraming mga employers, pag nagreklamo yung manggagawa nila for violation of labor standards, which includes payment of minimum wage, payment of rest day, holiday pay, overtime, 13-month pay, lahat ng mga service incentive leave, lahat ng mga yan, kapag nireklamo sila, nagagalit sila, tapos tinatanggal na yung mga manggagawa. Kaya yung simpleng claim for money claims, nagiging illegal dismissal case. Pero sayang kasi sana ang Department of Labor kapag may reklamo, halimbawa, kasi sa NLRC to sinasampa yung kaso. Maganda sana kung nakikinig ang Department of Labor, ang NLRC, no, ang Office of the Secretary of Labor, sana kapag may kaso na yung gawin yung policy, total mahilig naman kayong gumawa ng mga department orders o anumang policy dyan sa department nyo. Gawing department order, gawing policy na kapag mayroong reklamo sa kumpanya, na nag-violate ng minimum wage, ng rest day, holiday, ng 30-month pay, ano man yan, kahit isa lang, immediately dapat yung NLRC i-report yan sa Office of the Secretary kasi ang Office of the Secretary sa ilalim niya, meron siyang tinatawag na power to inspect. Kaya pwede nilang inspect yon. And therefore, yung mga ibang empleyado, magaganansya doon, di ba? At hindi na kinakailangan pa nilang magsampa ng kaso. Maski na yung employer, pag ganon, palagay ko matatakot dahil may magreklamo lang ng isa, mai-inspect na agad sila. Sana ganoon kasi malaking tulong yon sa mga empleyado. Puntahan ko na po yung ating next caller mula naman sa Las Piñas, si Noel. Hi Noel, magandang hapon. Ay, nawala. Noel? Okay, babalikan po natin si Noel. So, pwede ba yun? Kasi ang SSS, tuwing guest natin, dito po, sinasabi nila, wag matakot na magsabi ng concern o magsumbong dahil confidential naman yon. Pag ba ang isang tao, isang talent or isang hindi regular employee pero ang tagal ng nagtatrabaho sa isang kumpanya, ang gusto lang naman niya maibigay yung benefits, ganun din po ba itatrato yon ng Department of Labor? Ay, hindi. Sa Secretary, yes, no. Parang confidential, no? Kasi I have handled cases ng ganyan. Pinaprotection na ng SSS yung nagreklamo kasi pag ang SSS mismo ang nagrereklamo against the employer So parang witness nila yung complainant and therefore pinaprotection na nila. Hindi nila basta-basta binibigay yung pangalan. No? Kaya hindi rin madaling malaman ng employer kung sino nagre-report sa kanila sa SSS. Pero sa Department of Labor, naku, walang ganun. Kasi you really have to name the employer and you have to identify the violation. Kaya first pa lang, exposed ka na.
sana merong mekanismo kung saan pwede kang mag-report sa Department of Labor ng ganoon, tumawag, tapos sana agad-agad a-action sila at mag-inspect para yung manggagawa will no longer run the risk of being terminated dahil lang sa nagsampa siya ng kaso for simple violation of labor standard. Sana kung nakikinig ang Department of Labor, sana meron ganung mekanismo na magre-report lang sila, anonymous, tapos pwede kayong mag-inspect. Kasi ano ba naman yun, di ba? Meron kasing yung visitorial power ang Department of Labor. Pwede talaga sila mag-inspect. Ito po, kasama na natin sa linya. Andiyan na ba? Wala pa rin? Okay, alright. Mamaya na po. Break muna po kami ulit. Habang hinihintay natin ibang callers, break muna tayo. Attorney Suarez, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po natin, Attorney Virginia Suarez, ang ating labor rights lawyer. Ating question of the day, baka po may mga concern kayo sa inyong trabaho, may mga kinakaharap po kayo dyan. Tawag po kayo, habol po kayo last 15 minutes of the program. Maaari pa po naming ma-accommodate ang inyong mga tawag. Kasama po natin mula Taguig, si Aldrin Villaroel. Hi Aldrin, magandang hapon. Magandang hapon po. Sige po, go ahead. Ano pong may paglilingkod namin? Kasi yung wife ko po ay nagtrabaho ng halos 20 years sa isang kumpanya, tapos nakapag-retire na po siya. Actually, nagpe-pension na siya ngayon. Kaya lang yung kanya pong hulog ay halos may mga 2 years mahigit na hindi na-count. So, naapektuhan din po ang kanyang laki ng pinipensyon ngayon. So, po bang mahabol yung mga month or years na nahihulog niya na hindi na-count? Pwede naman, pero hahabulin mo na yan sa SSS. Ire-report mo na yan sa SSS. At sa SSS, magkakaroon ng ng parang itatali yung contributions or kung kailan siya na-report, bakit nagkaroon ng 2 taon na kulang. Ayun, makikita naman 'yon ng SSS. So sa SSS na ang ang reklamo. So diretso na po sa SSS ang reklamo niyan. Pala. Oo. Wala yan sa jurisdiction ng labor. Kasi sa kumpanya, baka sa kumpanya kasi hindi mo pwede kasing silang sabihin na na sandali ibalik sa iyo yung contributions. Hindi, kasi that contributions belong to SSS. Hindi yan sa iyo. Ikaw din. And therefore, kung merong 2 taon na kulang ang contributions ng company, ibig sabihin, meron ka rin ganang 2 taon na kulang na contribution. Or, pwede mo naman sabihin na dire-diretso naman ang deduction sa'yo, pero bakit merong 2 taon? There are factual issues or factual matters that need to be determined by the SSS. Kasi kung magpunta ka sa company, anong kukuhanin mo sa kanila? Di ba? Yung contributions sa SSS yun. Kaya ang maganda, sa SSS mo kuhanin para din, para maraming bagay ang ang maapektuhan. Halimbawa, yung pension mo sa SSS, di ba? Lalaki dahil nga may madadagdag na contributions. So kung mapatunayan po na talagang tama naman or hindi dapat walang patlang yung contribution ko, may dadagdag po ba yun sa magiging pension? Parang ganyan? Pension, oo. Madadagdag yun sa pension. Kasi yung SSS, pagbabayarin niya yung company niya doon sa 2 taong hindi inihulog. Or halimbawa, sa pagtatali o pagtingin ng SSS, sila naman ang nagkamali. I do not know. Ayun, ibibigay naman yun ng SSS. Kasi nga, the contributions will reflect or will affect and impact yung mga pension and other benefits, di ba? Kaya mas malaki ang contributions mo sa SSS, the better for the employee. Kasi affected at nag-i-impact yun sa lahat ng SSS benefits. Opo, kasi po ngayon ay nakikita na rin yung sa online yung mga hulog ng mga empleyado, di ba? Ng member ng SSS. Yes. So pag tinignan mo kasi po doon ay talagang
wala talagang hulog yung year na yon, parang ganyan. Pero tuloy-tuloy naman po na nagtrabaho, hindi naman nagkaroon ng patlang sa kumpanya yung empleyado. Yun. Ireklamo mo sa sa SSS. Kasi ang SSS on its own, hindi siya yung kailangan talaga may magreklamo sa SSS para yun ang maging basis niya para sa pagsasampa o pagbisita o pagbibigay ng notice doon sa employer. So i-report. Sabihin, hindi lang yung simpleng i-report mo sa SSS. You will file a formal complaint sa SSS. Okay po. Okay. Thank you po. Alright. Salamat po, Sir Al. Salamat. More power po. Thank you. Punta na tayo sa ating next caller, si Erica mula naman sa Rizal. SSS din ang concern. Hi, Erica. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? Yes, itatanong ko lang kasi para sa anak ko. Nag-resign kasi siya sa trabaho niya 3 months ago. So, sabi sa kanya, makukuha niya yung last pay niya. So, nakuha naman niya and nakita niya doon na walang bayad yung SSS niya, PhilHealth at Pag-ibig. So, ngayon, since wala yun, hindi namin alam kung kanino kami magsusumbong, kung pupunta pa kami diretso sa SSS to file that complaint. Kaya katulad sa case kanina. And tuloy, binawasan siya sa sweldo niya ng mga SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pero turn out, wala pala talagang binayaran. Gaano po siya katagal nagtrabaho sa kumpanya? Mga 1.5 year din po. Attorney Virgie? Yes, oo. Hi, Erica. Magandang hapon. Actually, kapag kinuhanan ka ng pera ng kumpanya intended for, say, BIR, intended for SSS, for PhilHealth, no? Tapos, dapat i-forward nila yon doon sa mga government institutions na yun. Kapag hindi nila ginawa, that is estafa. In fact, yun din ang sinasampa ng kaso ng SSS against the employers who nagbawas sila sa empleyado nila pagkatapos hindi nila niremit sa SSS. Oo, that's estafa. Iba pa yung totally hindi ka inireport sa SSS and therefore wala talaga walang kulang na makita kasi hindi ka talaga inireport. So these are criminal offenses. Kaya SSS ang nagsasampa ng kaso. Kaya ang reklamo mo din ay dadalhin mo sa SSS. So attorney, in that case tatlo po yun. SSS, PhilHealth, sa Pag-ibig, separate yun na i-report. Yes, no? Kasi ang magkakaiba sila. Oo, magkakaiba sila. So sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, doon mo irereklamo. Sa lahat ng yan, ang pinakamahigpit ay ang SSS. Ano pong sabi ng employer? Kinausap po ba ng anak nyo? Nag-complain po ba siya dun sa employer? Kinwestiyon ba niya bakit walang hinuhulog? Kinumpare niya sa ibang workmates niya. Mukhang wala din yung iba. Ngayon, panggabi siya, so hindi pa niya ma-report. At least ngayon, masasabi ko sa kanya na diretso na sa SSS mag-report. Opo, oo. Sayang din naman po yun. Lalo na kung binawasan siya. Tama po. Ilang buwan din yun, sayang eh. Kaya rin siya nag-react na parang, bakit wala akong contribution? Erica, maganda rin, kung marami pala kayo, maganda rin, marami kayo, magsama-sama kayo at sabay-sabay kayo magreklamo. Kasi, pag marami kayo magrereklamo, that will show na, it's a practice yan ng company, di ba? Oo, practice yan ng company. Ganyan talaga yung company na yan. Para hindi ka itrato na parang, parang nagkamali, it's an isolated case, it's sa'yo lang yan and all. Total, sinabi mo kanina na nag-compare sila ng mga iba niyang office mates, baka magandang sama-sama silang magreklamo. Regardless kung nandyan ka pa existing sa company or wala ka na sa company, you can always file a complaint against your employer sa SSS. Okay po. Thank you, attorney.
Thank Sige, you, Eric. Erica, maraming salamat din. Thank you for Walang calling. At ang ating last caller, si Rhea from Rica to Rhea ng San Mateo Rizal attorney. Go ahead, Rhea. Good afternoon po, Ma'am Cheryl and kay attorney pa. Yan Good po yung afternoon. concern ko po. Matagal na po ito. Narinig ko po yung sa programa niyo, kaya gusto ko rin po malaman. No? Before po kasi nagtatrabaho sa isang company sa hospital. So, nabuntis po ako, hindi po ako married. Pinorse resign po ako para kasi nung lumabas po parang discrimination para sa akin kasi nagtatrabaho naman ako ng maayos, ng marangal. Sabi daw parang yung hospital kasi is more on OB kasi ito man parang hindi ko alam kung parang kasiraan ba sa company or ano po. Kaya yun po ang advice sa akin before po na ilaban ito sa labor pero buntis po kasi noon kaya ayoko na po ma-stress ng mga panahon na yon. Tapos meron pa po yung pinaka-head namin sa finance, ang advice pa niya sa akin, gumawa na lang ako ng letter na magpapalsificate ako ng paper na ako daw ay kasal para hindi lang ako matanggal. Pero ayoko namang ilabag ang batas. Kaya ginawa ko, maayos na lang ako na nag-resign. Yun po. Alam mo, una, the forced resignation is considered or is tantamount to illegal dismissal. So, pwede ka talagang magsampa ng kaso. Kung tinanggal ka dahil buntis ka, that can also be considered as discrimination against women. Oo. Ang isang tanong ko lang ay gaano ka nakakatagal? Bakit? May prescription ang pagsasampa ng kaso. Like for example, kung illegal dismissal, it prescribes in 4 years. So, kung nahigit na 4 na taon na, hindi ka makakapagsampa ng illegal dismissal case, no? Yun nga, kasi nagpe-prescribe. Kung usapin naman to ng mga pera, mga money claims, yung Cheryl, ito yung mga pinag-usapan natin, mga rest day, holiday pay, mga service incentive, 13-month pay, nagpe-prescribe siya in 3 years. Kaya, kung lagpas na doon, parang again, you slept on your right, stop ka na from filing complaint. Yun naman po ang case is napakatagal naman na po. Pero yun na po, inalam ko naman po na mali po pala talaga ang company. Nilabag nila yung karapatan ko rin. Yun po, ma'am. Attorney, yun po. Oo, alam mo, isa talagang naliwanagan na po ako. Ako talagang yung first 10 years ko, labor talaga ang hinawakan ko. I did not handle any cases other than the labor. My first 10 years of being a lawyer. Until now, mga 70% ng cases na handle ko ay all labor. Kasi nga, sa tindi, sa dami, sa lalim na problema ng mga manggagawa at sa tindi ng pag-exploit ng maraming mga employers at maraming mga manggagawa, hindi sila nakakapagsampa ng kaso. For one, takot sila matanggal sa trabaho. Second, syempre natatakot sila dahil mapag-iinitan sila kahit na or kaya parang ang tagal na, no? 10 taon na bago magkalakas ng loob. Di yung 10 taon na yun, wala na agad sa kanila yung 7 taon. Mga simpleng bagay na hindi nalalaman ng maraming empleyado, pero nagiging favorable yun sa employer. Kasi kung 10 years na nag-violate yung employer, tapos on the 10th year ka nagreklamo, ligtas na agad yung employer dun sa 7 taon. Diba? Kaya maraming mga employers ganyan, no? Baka hinihintay na nga lang nila na magkalakas ng loob yung manggagawa na magreklamo. Tapos maliit na lang yung babayaran nila. At marami din naman, ako I can understand yung predicament ng mga workers na ang gusto lang naman nila mabayaran ng tama ang kanilang sahod, ang kanilang overtime, ang kanilang holiday pay, 13-month pay. Ayaw nila matanggal sa trabaho. Pero pag nagreklamo sila, they run the risk of being terminated. Okay po. Salamat. Thank you, Rhea. Salamat. Punta na ako sa mga netizen natin, attorney. Mga ilan lamang ito at wala na po tayong oras. Mabilisan na lang. Si Ana Maria Laging kulang ang oras natin. Laging kulang ang oras natin pag-usapin ng mga labor. Talaga. Totoo. Ang daming ang messages Okay, ito si Ana Yabot. Sa amin po, hindi po kami nabibigyan ng 13th month pay dahil po ang sabi ng amo namin, freelance daw po kami. Pero 6 days a week po ang pasok namin.
Again, that's not true. Marami mga employers kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Ano lang makawala lang doon sa kanilang mga obligasyon. No, you are entitled to a 13-month pay. Si Leila Santos, bakit po kaya sa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, hindi pwedeng i-convert ng cash ang leave? Kailangan daw gamitin lahat. Ang service incentive leave, convertible to cash yun. Other leaves, kapag mga leaves beyond the 5 days, leaves na voluntarily ibinigay ng company. Kasi there are companies na ayun, mga kliyente ko noon yun, may leave sila na 15 days, 20 days, meron nga 30 days. Di ba? These are convertible to cash. Pero kasi, ang nasa kumpanya na, whether or not ipapagamit niya sa'yo or babayaran ka niya. Marami rin kasi mga Supreme Court decisions kung saan sinasabi, yung leave kasi, yung vacation leave, that's really intended for the workers to really take a leave, to really take a rest, and therefore, hindi para i-force mo yung employer mo na bayaran ka when the employer is willing for you to really have take a leave. Ganoon. Of course, marami nga, kahit nasa yun yung pag sick leave, hindi mo yung mako-convert sa cash kasi kailangan mong gamitin yung sick leave. No? So, ang mandatory lang sa ilalim ng batas na convertible to cash is the 5-day service incentive leave. Unless there is a clear-cut policy sa company, written policy, na ang mga leaves nila ay convertible to cash. Naku, marami pa tayong naiwan na mga katanungan. Pasensya na po't kapos kami sa oras. Hindi lamang part 2 ang kailangan nito, part 3. Sa mga susunod po na linggo, titignan natin. Attorney Virgie, salamat po ulit sa oras. Oo. Alam mo, Cheryl, ang daming messages din sa Kaisa Ka Facebook. And I really tried hard para sagutin din sila. Kaya nakakatuwa naman din. Actually, pag ganito, Cheryl, natutuwa ako kasi we're able to help itong ating mga manggagawa. Maraming salamat, Cheryl. Maraming salamat sa sagot kita at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po. Magandang hapon. O ayan mga kapatid, kung hindi po namin na-accommodate ang inyong mga tanong, maaari po kayong diretsyong mag-post po or mag-send po kayo ng direct message sa Kaisa Ka FB page. At wag po kayo mag-alala at iisa-isahin yan ni Attorney Suarez. Thank you, Attorney Suarez. Just follow them on Facebook. Again, Kaisa Ka. Ayun po, mag-DM po kayo sa kanila at sasagutin po kayo ni Attorney. Mga kapatid, 5:00 punto, dyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas sa 4:00 ng hapon dito sa programang Sagot Kita.